Amen, amen. Magandang hapon muli sa lahat. Salamat sa pribilehiyo na makapaglingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. At dapat lagi tayong masaya. Amen? Correct. Tama po. Lagi kong sinasabi, no, it is an insult to God if you serve Him without joy. Insulto sa Panginoon yan kapag naglilingkod tayo, hindi tayo masaya. Correct. Sa kapag tayo ay masayahin, blessing ka lagi sa iba. Tama.
Pag ikaw ay lagi nakasimangot, nakakaano din nakakainis din yung ganun mukha kung lagi ka nakasimangot, no? Kaya always smile. Sabi nga ng kaibigan ko sa Amerika, ang sabi niya, si George yan, sabi niya, give the world a smile each day. Di ba? Give the world a smile each day. Smile every day. Amen? You can smile when you can't say a word. Alam mo, kahit na wala kang sasabihin, basta mag-smile ka lang, yung response ng tao sa'yo, ngiti din. Tama ba? Yung pag-smile ay napaka-importante niyan. No? Sabi nga ng isang kanta din, smile though your heart is aching. Smile lang. Just keep on smiling. Yung smile, gano'n, no? Iba naman yung smile with, may boses, di ba? Mahirap yung tawa ka ng tawa naman, na wala kang pinatawanan. Pero pag nakano ka lang, ano ba ang tawag yan sa Tagalog? Nakapahiyong ba? Ano ba? Ganun lang, di ba? Napaka-importante yan, no? Kaya ngayong hapon na ito, akin pong itutuloy yung mensahe kaninang umaga. Yung mensahe kanina, merong 3 points yun. Dagdagan ko ng isa, bali magiging na siya, magiging 4. Pero ano na ito, ang tawag dyan ay introduction. Okay? So ngayon, ang ating mensahe ay pinamagatan kong a family for God should be. What a family of God should be. Ano ba dapat yung pamilya? No? Ang pamilya para sa Diyos. Ano ba dapat na maging karapat-dapat siya? Let us open again our Bibles to the book of Joshua. Joshua. Kita niyo na? Joshua chapter 24. Verse 14 and 15. Kahapon pala, no? Maraming salamat dahil nasurpresa talaga kami. Itong anak ko, sinet up kami. Gano'n daw, di mo na babanggitin kung sino. Kasi makikinggan. Pero nandito, yung dalawa. Sabi niya, Daddy, meron kaming meeting sa inyo. Kailangan parents. Kailan? Linggo. Ay, Sabado. Sabi ng mami niya, ikaw na lang, pwede naman isa lang eh. Sabi nito, hindi, kailangan 2. So naman kami, punta kami. Nagmamadali pa ako kasi dapat before 12 daw eh. Gagalit na nga ako. Ang tagal na bilisan nyo! Pagdating doon, parada nga malapit sa inyo. Ang layo naman ang pinuntahan. Gagalit na ako, gagalit na siya. Sabi ko, pakais ka, malayo pa. Saan ba? Yung pala, ang pinuntahan ay kainan pala. Okay, salamat sa inyo ha. Ayan na si brother, sa si sister ha. Ayan o, pakalaw. Ito talaga na surpresa ako. Saka blessing, kasi hindi pa talaga ako kumakain. Kasi nag-walking, nag-jogging ako sa Altarasa. Pagkatapos niyan, umakyat pa ako doon sa tinatawag namin na Barrio Bisaya sa may Tagaytay at sa Kanan Road. Kanan Road kasi kakanan ka eh. Merong kubol doon, merong mga bikers. Meron tayong isang kubol doon na pinag-aambagan namin para maitayo yun. So tuwing Sabado, merong pangangaral ng salita ng Diyos doon. Pumunta ako doon, no? Sabi, ilang ikot ako dyan sa Altarasa. Pag-akit ko doon, nag-preach pa ako. At doon nga, merong isang 87-year-old na biker. Sayang, hindi nakapunta kanina eh. At in-invite ko siya, no?
Kaya pag uwi ko, doon naman ay meron puto beauty. Puto na puti. Saka, organic daw yung nakape. Kaya hindi ako nagutom. Sakto pagdating namin SM, no? Magkain, busog na busog eh. Kinain ko nga hanggang gabi eh. No? Sinama ko na pala umaga kasi hindi rin ako kumain ng umaga kanina eh. Salamat sa Panginoon. Yan talaga ang sa Tagalog ba? Ang kabakalan ng buhay, di ba? The irony of life ba? No? Kung kailan, noon nung bago ako, ang kulang sa amin pagkain. Pero walang magpapakain. Bihira lang. Ngayon na parang ayaw mo nang kumain, ang dami nagpapakain. No? Maganda rin pala yung nasusurpresa ka, no? Nung sa kay Darlene, siya talaga nasusurpresa yun. Nasusurpresa. Nung nag-birthday. Pero ako, hindi na ako nasusurpresa nun. Kakuntsaban yun ako nun. Pero ito, surprise talaga ako. No? Pagdating doon sa City Book, pagdating doon, sabi, bakit nasa mga meeting? Pasok na hindi, dito tingin ko yun. Si Brother Marvin. Banat, kaon. Ay, salamat sa Panginoon. Sarap paglingkod sa Panginoon, Joshua 24. Kita nyo na? Okay, let us read verse 14 and 15. Go. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. As for me and my house, we will serve the Lord. Again, the word house here is not the literal building yung house, kundi it's the family. Sabi ni Joshua, but as for me and my family, we will serve the Lord. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa gabing ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat Lord sa inyong banal na salita na amin muling mapag-aralan. Banal na Espiritu, tulungan niyo po kami na maunawaan po ang mensahe. Bigyan niyo po ng katalinuhan ng bawat isa. At higit sa lahat, kasiyahan sa pakikinig po ng mensahe. At Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkukulang, pagkakasala na amin pong nagawa laban sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin, sa maghapon na pinagkaloob niyo kalakasan. Salamat Panginoon. At sa panghuling pananambahan namin sa araw na ito, kayo po ang magpala. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo rin po ang mga makakapanood ng preaching na ito sa pamamagitan po ng Facebook. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay. So, kaninang umaga, binigyan natin ng diin yung a family for God. Yung pamilya para sa Diyos. At ang una dyan, as part of our introduction, a family for God is a what? Saved family. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang maligtas. Kailangan ligtas talaga ang pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya dapat talaga ligtas. At alam naman natin, pagdating sa kaligtasan, it's only by faith in the Lord Jesus Christ. Ang dami ng mga nagtuturo ngayon na ang kaligtasan daw ay kailangan hindi lang manampalataya, kundi ang gumawa rin ng mabuti. No? Iba naman, kailangan manampalataya at magpabautismo. Pero ayon po sa Biblia, ang kaligtasan ay sa pananampalataya lamang kay Kristo. Amen. Wala ka nang pwedeng idagdag sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa Cruz ng Kalbaryo. Ang gagawin na lang ng tao ay dawaton si Kristo. Anggapin si Kristo saan sa puso. Yung mga nagtuturo na ang kaligtasan ay makakamtan yan kapag nanampalataya ka at kailangan mong gumawa ng mabuti. Alam mo ba yung mga ganyang nagtuturo? Ginaganyan nila, minamaliit nila ang Panginoong Jesucristo. Amen.
Para nilang sinasabi na okay yung napako ka dyan sa krus ng Kalbaryo, okay na napako ang Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, pero kulang yun. Yung mga ganung nagtuturo, yun ang mga kulang-kulang. Kaya na sabi ni Pablo ang liwanag sabi ni Pablo sa Galatians chapter 2 verse 20. Anong sabi niya? Verse 21 pala. Ang 20, alam niyo ito, di ba? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Pagdating sa verse 21, ito, ano sabi niya? I do not prostrate the grace of God. For if righteousness came by the law, then Christ is dead in vain. Ang ibig sabihin, kung ang katuwiran ay sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa batas, sa makatuwid, yung pagkamatay ni Kristo, walang kwenta. Kaya kung sasabihin ng tao na, ay, hindi sapat ang manampalataya para maligtas, para mo sinasabi, walang kwenta yung nagawa ng Panginoon. Kaya ang salvation is by faith alone. Ngayon, pag totoo kang ligtas, of course, doon napapasok yung yung mga mabubuting gawa. Kaya lang hindi maunawaan ng iba eh. Kaya tayo, gumagawa ng mabuting gawa, hindi para maligtas. Good works cannot save. Amen. Yung good works natin kundi yung gawa lang ni Kristo, yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yun lang yung makakaligtas sa atin eh. Hindi talaga maunawaan ng iba yan. Sa bagay, hindi talaga maunawaan ng tao kasi yung mga unbeliever, hindi niya maunawaan yun kasi wala ng Holy Spirit eh. Maliwanag yung salvation na salvation is by pananampalataya, pagtuo, by faith alone. Walang labis, walang kulang. Amen? Ang liwanag yan sa Bible, Ephesians chapter 2 verse 8. Kahit sabihin ng tao na, hindi, manampalataya at gumawa ng mabuti. Para mong sinabi, manampalataya ka at dagdagan mo ng maruming basahan. Di ba, kabutihan natin, kagaya lang sa maruming basahan? Nawa nyo? Ulitin ko kung sasabihin ng tao na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya at paggawa ng mabuti, pambira pinaghalo mo yung pananampalataya at yung basahan. Walang taong matino, maisip ang malinis ang pamumuhay na bibigyan mo ng pampunas tapos yung pampunas ay basahan. Uy, basa yung mukha mo. O ito, punasan mo nga yung, saan ba yun? Punasan mo nga yung mukha mo tapos kinuha mo yung pampunas saan? Basahan. Kung dugyot ka, tatanggapin mo. Pero kung malinis ka, hindi mo tatanggapin. Tama ba? Ang katuwiran ng tao, ulitin ko, sabi ng Biblia ay nahalintulad lamang sa maruming basahan. Kaya ano ibig sabihin? Kaya hindi pwede na faith plus good works. Hindi pwede. Pananampalataya lang. For by grace are you saved through faith. Amen. And that not of yourselves, it is the gift of God. Tapos pagdating sa 9, not of works. Okay? Hindi sa mga gawa, lest any man should boast. No? Kaya pasalamat tayo, ang salvation na tinutukoy dito, na tinuturo ng Biblia, yun ang tinuturo natin dito. Amen. Amen? Amen. Ba't kayo gumagawa ng mabuti? Kasi nga, yun ang bunga ng kaligtasan ng tao. Amen? Amen. Verse number 10, Ephesians 2:10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for, unto good works. Kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi mga ligtas na tayo. Amen. Yun ang tama. Right. Yung ating paggawa ng mabuti, yun ang magandang patutuo nating pinapakita sa tao. Para yung mga unbeliever, makikita nila, uy, iba na ito iba nang ginagawa. So anong sabi ng Bible? Sabi ng Panginoon, narinig ko kanina ito sa memory verse. Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your bad works. Bad works? Good works. And that they will, sino yung they? Yung mga unbelievers, they will glorify your Father which is in heaven. Kaya ang pamilya dapat saved family.
Amen. Kaya pag may nagsasabing save, pero dahil sa ganitong ginawa, nagpabautis, meron nga dyan sa Facebook eh. Kayo, huwag kayong basta-basta maniwala dyan sa mga nangangaral sa Facebook. Lalo na yung pastor na sabi niya, grabe pa magsalita eh. Para sa akin, insultong-insulto ako pa. Hindi lahat ng mga mababait magsalita ay totoo. Karamihan ng mga mababait magsalita, mga demonyo. Walang mangingilan, walang mandaraya na pag nagsalita, kagaya ng pagsasalita ko. Kadalasan ng mga manlulukot mandaraya, ang babait magsalita. Nakuha nyo? Isipin mo yung pastor. Baptist group pa eh. Bakit nakalagay ito sa baptist? Sabi niya, ang mga pastor nandikan kay Satanas. Ako naman nanood kasi alam ko hindi ako galing kay Satanas. Yung pala ako yung binabanatan ng mga pastor. Sabi niya, kinsa man, ang bait talaga ng kulukoy eh. Kaya nila, hindi porkit mabait magsalita, eh totoo na. Ang mga pastor nandikan kay Satanas. Ganun-ganun pa siya. Kinsa man ang mga pastor nandikan kay Satanas. Una, ang mga pastor na nagatudlo nga ang bautismo dili parte sa kaluwasan. Patay. Tapos nag-quote siya ng verse. Mark 16 nga. Loko-loko ng tao na to. Tapos pag may message mo, hindi rin magre-reply. No? Ulitin ko, hindi porkit nagsalita ng mabait yan. Mabait na yan. Ngayon mga babae, may manliligaw sa inyo. Kunwari, sobrang bait. Nako! Isipin mo palagi, pabaliktad. Demonyo to. Di ba? Tama hindi? Sabi ng babae, pag nanligaw pala, dapat palagyan. Kasi pabaliktad daw, sabi ni Pastor. Ulitin ko, kumusta ang pamilya niyo? Ligtas na ba lahat? Amen? Lalo na yung mga mahal na mahal mo sa pamilya mo, dapat talaga maturuan mo ng kaligtasan. Saved family. Ano yung pangalawa? A family for God. Serving family. Una, saved family, serving. Pamilya na naglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, Submissive family. submissive family. Nagpapasakop ba? Pangapat sa introduction. At ito nakita ko na kailangan talaga. Kasi darating talaga yung mga sa pamilya, yung mga bagay na ayaw mo, pero darating talaga. Kaya kailangan mo maging strong family. Kasi time will come, ang pamilya susubukin talaga. Unang pagsubok sa pamilya, kapag maliliit pa yung tinatawag na financial diba? Financial trials eh. Diba? Lalo pag walang-wala ka, nagkasakit si ganito, so kailangan mong Pero time will come, malalagpasan yan eh. Alam pinakamahirap na pagsubok sa pamilya? Kapag yung mga anak ay nagkakaproblema na. Ay na, mahirap. Kasi, sabi ko nga sa inyo, kung sa physical problem, no, pwedeng mabigyan ng gamot yan. Pwede mong malagyan ng pain reliever. Pero pagdating na sa problema sa mga anak, pang-emotional na, sa emosyon na, yun ang masakit eh. Sabi ko nga sa inyo eh, pagdating sa emosyon, walang pain reliever. Lalo na kapag yung mga anak natin ay nasa sa age of ibang curiosity. Curious na sila. Halimbawa, tayo mga nandito, kayo mga kabataan, di ba? Nakita nyo sarili nyo, lumaki kayo dito sa church. Nakita nyo yung mga kabataan sa sanlibutan. Maaaring nagtatanong kayo, bakit sila pwede magsigarilyo? Bakit kami hindi? Out of their curiosity, sila nagtatry na rin.
Nakuha nyo? Ay. Wala pa si Sakata? Chat sa akin yun, kasi umalis yun. Tapos, meron daw silang ano sa LCC ba yun? Nag-chat sa akin, Pastor, wala pa akong masakyan. After 1 hour, Pastor, wala pa sabi ko, dapat naglakad ka na eh. Di ba? Parang nagla-basketball lang ba? Halimbawa, ito. Hindi nyo ba alam? Ito, real talk to ah. Marami sa ating mga young people dito. Yung bisyo ng sanlibutan, binibisyo na rin nila. Ay. Nasubukan. May mga nagbe-bake dito. Ay. Bakit? Curious sila eh. Ano bang meron yan? Ano bang lasa niyan? Kaya nagbe-bake na rin. Ay. Yung iba nila-live pa nga eh. Di ba? Nakuha nyo? Ay. Yung iba, bakit sila nagiinom? Bakit kami hindi? Kaya kung hindi ka strong spiritually, kaya kayo mga young people, mga anak, maging strong dapat kayo. Ay. Tandaan nyo, iba kayo sa iba. Ay. Oo, hindi na ako magkwento ng basta mayroong mga nagbe-bake dito. Lots, no? Ha? Marami dyan. Ay, tama. Saan ba nga? Sa loob mismo ng CR eh. Imagine. Ikaw, nagbe-vape ka? Marami ako nahuli dito nagbe-vape. Pinapasad ko na nga lang eh. Diba? Ang mga ganyan, kaya we need to be strong eh. Spiritually. Kaya kayo mga kabataan, be strong. Kasi ang mundong ito, ano ito eh, parang magnet. Hindi talaga parang magnet ito. Itong mundong ito, karnal. Kaya pag ikaw karnal, di ba, mamamagnet ka. Tama ba? Pero pag spiritual ka, ano? Ano ba yun sa magnet? Light pole, repel. Ayan. Unlike pole, ano ba? Di ba? Propel, ganon, di ba? Pagkaparehas, hindi, sa magnet yun, pagkaparehas, hindi magnet, no? Repel. Pag naubos, ininom, repel. Kaya ang mundong ito ganun eh. Hihigupin ka. Ay. Kaya, maraming ganun. Marami akong alam, mga kwento ng mga anak, kahit na mga anak ng pastor. Itong anak ko, hindi siya, ang kaibahan lang niya, pastor's kid. Sa pastor's kid. Pero pagdating sa parehas lang kayo, parehas lang kayo. Ay, tama. Kung umuutot ka ng mabaho, umuutot dito ng mabaho. Ay. Ha? Mantay utot, pagkido. Wala ba ilain? Utot yun. Parehas lang yan. Big. Kaya dapat magpanalangin na ng bawat isa. Ay. No? Kung curious kayo sa ganung bagay, curious din ito. Ay. Di ba? Kaya na, be strong. Ang pamilya dapat strong. Ay. Lalo na sa ating mga mga magulang. Kasi masakit talaga na kapag di ba, yung anak mo lumaki sa church tapos maya-maya pagdating na ng lalo na kapag nag-aral na. Yan, pag nag-aral na yan, tapos nagpuligi na. Puligi ba? College. Pag nag-college na yan, iba na eh. High school pa nga lang, nag-iiba na eh. Ay. Huwag kayo dyan. Diba? Kaya napaka-importante ang pamilya, safe, naglilingkod, serving family, nagpapasakop, submissive family, and strong family. Yeah. Bakit? Kasi, tandaan nyo to hindi exempted sa pagsubok ang bawat pamilya. Darating talagang pagsubok. Eh kung dumating man yan, at least, andyan pa rin ang pamilya. Amen. No?
Pag dumating man yung mga pagsubok sa pamilya, dapat hindi yan makaka-apekto pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Amen. At wala ka talagang dapat sisihin. Never accuse God. Di ba yung binasa nyo kanina, Job, chapter 1? Sipin mo si Job, sabi ng Bible sa chapter 1, siya'y matuwid na tao, may takot sa Diyos. Pero ang problema niya, yung mga anak niya. Right. While Job faithfully serving the Lord, kabaliktaran yung mga anak niya. Yung ibang anak niya, nagiinom, kung ano-ano mga pinagagawa. Kaya anong ginawa ng Diyos? Sinubok, pinahintulutan. Ayon sa kontrol ng Diyos, pinahintulutan niya ng demonyo gumawa ng pagsubok kay Job. At grabe ang nangyari sa buhay ni Job. Kung hindi strong in the faith si Job, pwede na siyang bumigay. Right. Pwede na siyang sumunod doon sa kahilingan ng kanyang asawa. Nang sabi ng kanyang asawa nung si Job ay namatayan, sabi niya, mananatili ka pa rin loyal sa Diyos mo? Anong sabi ng asawa ni Job? Kung ako sa iyo, sumpain mo ang Diyos at mamatay ka na. Pero anong sabi ng Bible? Si Job hindi nagkasala. Right. Strong siya. Ang sakit to na. Tapos yung anak niya, 10. 10. Patay lahat. Kung hindi strong si Job emotionally, makabaliw na si Job. Right. Imagine, God forbid, mamatayan ka ng 10 anak. Grabe no? Right. Halimbawa na lang, 10 miyembro. Ang sakit nun. Right. Kung yung mga miyembro tapat. Pero kung paano pasal kung mga miyembro hindi tapat? Masakit pa rin yun. Isipin mo yun. Hindi totoo nga. Kapag sa church nga, pag may namatay, di ba? Nasasaktan nga tayo. Ano pa kayang anak mo? 10 pa! Right. Kaya kung sasabihin mo, Pastor, alam mo, nasa akin na yata lahat ng problema. Bakit? Naranasan mo yung naranasan kay Job? Bukod sa namatayan siya na 10 anak, ano pa? Mula talampakan hanggang dito, merong pigsa. Nasa sobrang dami, sabi ng Biblia, ini-scrape na lang niya. Ha? Scrape? Ano yung scrape? Ayun na lang niya yung mga NA. Basahin nyo, NA. NO. NANO. Mga men, NANO. Ano? NINI. NINE. Ay, marunong sumakat. Ano iba? Nine. Nine naman talaga. 9 yun. Ha? Itong mga yung people, hindi marunong sumakay. Pag mga ganyan, pag mga sense of, humor, tapos hindi ka marunong talaga magpatawa, ikaw yung tagabasag ng Right. Kasi hindi ka marunong magpatawa eh. Correct. Pero pag marunong ka magpatawa, hayaan mo lang. No? Correct. Amen. Eh dapat matuto kayo ng joke train class. Sipin mo yung 10, tapos nagkapigsa pa. Ang wala na lang pigsa sa kanya, mata, di ba? Kasi ang mata, hindi pwede makapigsa kasi ang pigsa may mata. Yun na yung walang pigsa eh. Kaya nga si Job nakaupo na lang sa sa lupa eh. Tapos habang nakaupo, kami sobrang sakit, ganun yung... Saan kaya nilalagay niya yun, Ang ginagawa milk tea. Milk tea pa kayo. Anong lesson? Dapat pamilya strong. Yes. Right. Bakit? Problems are inevitable.
Ibig sabihin, hindi mo talaga may iwasan ng problema. But, praise God, problem can be solved. Saan nandiyan yung Diyos natin? Hindi ka talaga ang problema nandyan lang yan eh. No? Hindi mo talaga pwedeng maiwasan ng problema. Inevitable na siya eh. Pero, pwede masolve. Amen. Kaya nga, family for God, dapat strong. So ngayon, a family for God should be, ano naman dapat? Number one, a family for God should be a God-fearing family. Amen. Maraming pamilya, ligtas. Nagpapasakop daw. Pero selective yung pagpapasakop. Naglilingkod. No? Strong. Pero ang problema, walang takot sa Diyos. God. Kagaya kay Job, di ba? Job was a God-fearing father. But the problem, ang problema, yung kanyang mga anak, walang takot sa Diyos. Look at your Bible. Ano mga pinagagawa ng anak niya? Intindi. Tingnan nyo ha. Si Job, anong ginagawa ni Job? Grabing paglilingkod ni Job. Pero anong ginagawa ng kanyang mga anak? Ha? Sabi ng verse number 13, and there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their eldest brother's house. Kung itong si Job, grabe ang takot niya sa Panginoon, kabaliktaran naman ng kanyang mga anak. Kaya mga anak, no? Dapat hindi lang ang tatay, ang nanay, ang may takot sa Diyos. Basta kung kabilang ka sa pamilya, dapat lahat may takot sa Diyos. Amen. Amen? Pero anong ginawa ng mga ito? Grabe. Nagiinom, kaya sabi ng Biblia, and there came a messenger unto Job and said, the oxen were plowing, and the asses feeding beside them, and the Sabians fell upon them and took them away. Yeah, they have slain the servants with the edge of the sword. Grabe, pinagsasaksak, no? Sabi ng ano, and I only am escaped alone to tell thee. While he was yet speaking, there came also another and said, the fire of God is fallen from heaven, who had burned up the sheep and the servants and consumed them, and I only am escaped. Kaya mga kapatid, grabe yung mga pinagagawa ng kanilang mga anak. Mga anak ni Job. No? Amen? Amen. Tingnan nyo to. Dito sa verse 4 pala. And his sons, umpisa natin sa verse 1. There was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect. Ibig sabihin perfect, blameless. Talagang walang ano. Matuwid talaga. And upright, and one that feared God and eschewed evil. Ibig sabihin ng eschewed, shunned. Diba umiiwas talaga sa ano? Kasamaan, eschewed. Umiiwas. Isang term niya, shunned. S-H-U-N-N-E-D. Shunned. Umiiwas. Iwas. Eschewed evil. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Tapos ang dami niyang mga hayop. Hindi mga kahayupan, mga hayop. His substance also was 7,000 sheep, 3,000 camels. Dami, no? And 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household. And so that this man was the greatest of all the men of the east. Tingnan nyo, tingnan nyo to ha. And his sons went and feasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. So itong mga anak niya, puro na lang fiesta, puro inom ang pinagagawa. No? Oy. Ang sabi dito, verse 5, and it was so when the days of their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, it may be that my sons have sinned and cursed God in their hearts.
thus did Job continually. Grabe itong si Job, no? Bilang tatay na may takot sa Diyos, nakikita niya yung mga anak niya. Tingnan niyo, hindi niya nakukontrol yung anak niya. Of course, ayaw na magpakontrol ng mga anak niya. Good. Pero dahil si Job, alam niya na yung mga ginagawa ng anak niya ay masama, araw-araw yan tuwing umaga, naghahandog siya sa Panginoon. Para ba ganito, Lord, alam ko na ang ginagawa ng mga anak ko ay masama at sinusumpa ka nila sa puso nila. Kaya nagkakaroon siya ng burnt offerings, peace offerings, di ba? Para man lang ang Diyos ay ma-please. Ganon siya katindi. So ano makikita natin dito? Even na si Job, napakatapat, napaka-strong niya, pero ang pamilya niya hindi God-fearing family. Nakakalungkot. Kaya na, dapat ang pamilya para sa Diyos ay ano? God-fearing family. Hindi lang God-fearing father, God-fearing mother. Dapat pati mga anak may takot talaga sa Diyos. Good. Kung anong gagawin ng tatay, naglilingkod sa Diyos, dapat lahat din maglilingkod sa Panginoon. Mga tatay, huwag nyo sabihin sa mga anak nyo, anak, punta ka na doon. Sabi ng isang tatay, nagbabasa sa tumba-tumba, dyaryo, Sunday na, alas 8, nagbabasa alas 8:30, 8:50, sabi niya, anak, gising na! 8:50 na, saka lang pinapagising yung anak. Gising! Bakit ba? Gising na, punta ka church, Sunday school na. Mauna ka sa church, Sunday school na. As 9 na, ganun pa rin, babasa pa rin. 9:30. Ano ba? Hoy, Sunday school na, punta ka na sa church. Naglakad ka. O kung kanina ka pa naglakad, naglakad ka na. Ay, hindi. Punta ka na sa church, Sunday school na. Alam mo yung anak niya, lumapit sa kanya. Sabi niya, Dad, nung bata ka pa rin na kasing edad ko, nasa Sunday school ka? Sabi niya, oo, galing na ako dyan. Sabi niya, ay, kung ganun pala, di mo na akong pumunta sa Sunday school. Sabi niya, bakit? Kung ganyan lang din pala magiging resulta, huwag na lang. Di ba? Yung mga magulang, do not just push your children. Go to church. Bring them. Samahan niyo. Mga anak pa naman, kadalasan ayaw. Good. Bisaya magbira ka ba? Di ba? Good. Hanggat nasa pamamahay mo yan, hindi pwede na hindi maglingkod sa Diyos yan. Anak, kailangan mo matakot sa Diyos. Yung isang pastor, ito, si Pastor Edwin Tan, isang araw, hindi ka natin ulit yun. Nung bata pa siya, yung nanay niya, tapat sa Panginoon siya, ayaw maglingkod. Puro lang taxi. Kapag nagta-taxi doon, ko. Diba? Kapag taxi, gano'n. Pero yung nanay niya, gusto mag-Sunday school, ang anak niya. Anong ginagawa? Hinihila. Hinihila. Kaya hilaan sila. Hila talaga. Hindi ka dito. Pagdating doon sa Bible Baptist Church Mandaluyong, ang Sunday school teacher nila, that time, si Pastor Arias. Dadalhin ni Mrs. Tan yun. Brother Mar, ikaw na bahala dito kay Edwin. Open. Huwag ka! Tapang po! Dahil sa nanay na nagpipilit, ano yung pastor na yan, laki ng gawain. Kailangan yung mga anak na walang takot sa Diyos, makitaan natin ba? Salin natin sa church. Kaya hindi pwede na mga anak, naglilingkod tayo, tapos may mga natitirang mga anak sa mga tahanan. Hindi pwede sa akin yan. Good. Hindi pwede sa akin yan. Good. Kasi dapat talaga maturuan sila na ano, na may takot sa Panginoon. Kasi ang kawawa, sino? Yung mga walang takot sa Diyos. Good. Di ba ang babata pa ng mga anak ni Job? Anong nangyari? Yung iba pinagsasaksak, yung iba nasunog. 10 patay.
Kasama pa yung 7 lalaki, di ba? Saka 3 babae. Lahat yun patay. Paano? Walang takot sa Diyos. Right. Kaya ang pamilya, no? A family should be a God-fearing family. Yung may takot sa Diyos. Amen. Ito, dating ng arawin. Hanggat kaya niyong daling yan. Pag meron ng gusto, ayoko, ayoto, ha? Ayoto. Right. Tama. Kayo naman, halimbawa, nagtapos na kayo sa pag-aaral. Mataas na I'm referring to the mga anakis, mga anak, ha? Parang pambakla na sa usapan ng anakis. Halimbawa, nagtapos ka na, tapos nandiyan ka pa rin sa pamilya mo. Sa tatay mo, sa nanay mo. Oh, hindi porket nagtapos ka ay mas superior ka na sa magulang mo. Right. Pasakop ka pa rin. Lalo na kapag yung magulang mo naglilingkod ng tapat sa Diyos, gawin mo. Amen. No? Huwag niyong gawing dahilan yung trabaho niyo para hindi kayo makapaglingkod sa Diyos. Right. Imagine mo, hindi ka makakapagtrabaho kung hindi dahil sa Diyos. Mas gagawin mong dahilan. So parang naging karibal na ngayon yung trabaho mo sa Diyos. Right. Naging karibal na yung edukasyon mo ng Diyos. Ama, hindi. Right. Tama. Yung mga magulang, tama na yung sobrang bait nyo. Diba, alam nyo mga anak nyo, nandyan na sa tahanan, wala namang ginagawa. Parang okay lang sa'yo. Napakabait mo naman. Pero wala sa hulog. Right. Di ba? Napakabait nyo na wala sa hulog. Quick. Tama. Impose nyo kung ano yung tama. Amen. Eh no, maraming ayaw tumira sa amin eh. May tumira sa amin dati. Sabi ko, sige, tira ka. Pero okay lang. Pag may, alam mo naman, pastor ako, di ba? Oh, pag may samba, may simba. Simba. Sige. Isang araw, linggo, gising na. Nagka-gulo-gulo na. Ang sarap pa ng tulog. Sabi ko, uy, Choy! Butsoy pangalan eh. Efraim. Choy! Uy! Hindi pa mo pa eh. Choy! Hindi ba dala sa ganun eh. Choy! Ayaw talaga. Choy! Diba? Kasi ka na kasi ang story na mag-ano na. Sandisin na. Sabi niya, dili sabi ko si Banal. Nung narinig ko yun na para akong mayon eh. Hindi sabi mo simba. Hindi mo simba, sige. Magligpit na kayo, umalis na kayo dito. Tayo bigla eh. Di ba? Right. Tumayo bigla. Influential lang yan. Right. God-fearing family, ha? Amen. Alam mo, anak mo, sobrang addict sa laro. Kasi hinahayaan mo lang. Naku! Hindi pwede yan. Right. Kailangan ituro sa anak, anak, matakot ka sa Panginoon. Amen. Walang ihimin sa mga tatay. Amen. Hoy! God-fearing family. Amen. Tama. Hindi lang God-fearing mother. Salamat sa mga nanay na may takot sa Diyos. Salamat sa mga tatay na may takot sa Diyos. Pero maganda sana kung yung buong pamilya may takot sa Diyos. Amen. Dami akong nakita ng ganun. Marami na akong nakita. Yung tatay sobrang tapat sa Diyos, pero ang problema ganito. Sayang din eh. Time will come. That generation, that family will not serve God anymore. Naalala niyo ba yung prinsipyo na kalan? Amen. Ano yung may nagsalita dito kanina? Ayun naman, narinig ko na naman sa kanya. Actually, pastor, yung lola ko, Baptist eh. Dati. Marami kaming relatives na Baptist, pero ngayon hindi na. Kita nyo? Ikaw, ano ka ngayon? Ano na lang? Wala. Tinanong ko nga kung may gawain ba kayo yung hapon? Sabi niya, hindi ko alam. Wala, hindi na nag-church. So para, sipin mo, nagsimula sa Baptist yan.
Gusto niyo ba ng ganun? Halimbawa ako, hindi ko to anuhin itong mga anak ko. Hayaan ko lang sila. Time will come, hindi na baptist yung lahi dito. Right. Tama? Right. Yun ang pinakamasakit sa akin eh, na bilang pastor, nung marinig ko na, alam mo dati, baptist yung ganito ko. At saka, baptist ako dati. Nako, hindi ka malang lumago sa pananampalataya. Right. Huwag nawa, pagdating ng araw ha. Sire! Sino papa mo? Joel. Joel. Baptist po yun. Eh, ano ka na ngayon? Yun ha? Di ba nakakalungkot yun ha? Will ha? Napaka-importante na may takot lahat. Amen. Amen! Pangalawa. Gusto niyo na pangalawa? Hinga-hinga muna, stress muna. Kasi parang ano eh. Parang na-stroke yung iba eh. Pangalawa. A family for God should be a God-fearing family. May takot lahat. Hindi lang si tatay, hindi lang si nanay. No? Maganda kasi pag lahat may takot. Kasi kung sino man sumablay, ha? Sumablay man si tatay, at least andun pa rin, kaya magtutulungan. Amen. Paano kung isa lang yung may takot sa Diyos, ito pang sumablay, patay na lahat. Yari na lahat. Sumablay ang anak. O, di ba? At least merong God-fearing parents. Kaya nga ako, ang ano ko lagi, turo ko dun sa kaibigan natin. Sir, do not expect too much from your children. Nung sinabi ko yan, mga pastor, no? Kaya kung ano man maabot ng anak mo, cheer them. Ano yan, anak, kaya mo yan. Don't expect too much from them. Mali-disappoint ka lang. Kayo dyan ba, mga bata ba, ha? Ikaw, Tio. Dito ka. Ikaw, Aying. Dito ka. Upo ka dyan. Sino ba nandyan? Sino? Sino? Lawrence? Ba't nandyan sa gilid? Umihilang pala. Ayun naman, kahihilang eh. Bibigyan mo na agad. Meron ba mga young people dyan? Wala na? Okay ka lang, Tio? Ha? Nakaready na yung pang 10 peso building mo. Baka ready mo sa computer ha. Yan yung una. Family for God should be what? God-fearing family. Pangalawa. Family for God should be a goal-oriented family. Ano bang goal natin? Alam niyo, may mga goals na ang hirap maabot. Halimbawa, yung goal na magkaroon ng family devotion, ang hirap to. No? Pero at least may goal ka. Personally speaking, anong goal mo sa buhay mo bilang anak ng Diyos? Di ba, ang goal mo makapagbasa ng Bible or mabasa mo yung Biblia sa loob ng isang taon, mabasa mo kahit isang beses yung buong Biblia. Right. Kayo ba nabasa niyo na doon ng... Amen. Right. Dapat nagiging goal nyo to. Mabasa ko buong Bible. Right. Ikaw, nabasa mo na to? Talo ka sa goal mo. Kailangan maubos ko yung level ng... Di ba may mga level ba yung ML? Hanggang saan yung level? Ano yung nilalaro mo? Di ba halimbawa yung Candy Crush? Dati din ako dyan eh. Na-addict din ako dyan. Noon. Ano mo yung level 1? Pagkatapos level 2. Katagalan. Nag-iiba yung goal mo eh. Kailangan. Wala na. Ubus na yung oras mo. Right. Wala ka kwenta-kwentang goal. Amen. Kung ikaw hanggang level 19 ka lang, ang goal mo dapat level 20.
Bago umabot, di ba pag naglaro ka ng ganyan, hindi man na kung kailan, kung anong level ka natapos, ay doon mo, doon ka mag-umpisa. Hindi, di ba? Magsimula lagi sa level 1. Kaya ang goal mo ngayon, naka-19 lang ako kagabi Inumaga na nga ako Di ba? Ngayon naman, kailangan malagpasan ko yung level 19, kailangan maging 20. Minsan, di ba? So yung goal mo, sinasayang mo lang yung oras mo. Right. Kaya dapat, bawat pamilya, meron kang goal. Ano bang goal mo? Tatay, anong goal natin sa pamilya natin? Nanay, anong goal mo sa pamilya mo? Dapat babalik doon. Kailangan ang goal ko sa mga anak ko, naglilingkod sa Diyos. Yes. Jess, ano ngayon nilalaro mo? Sa cellphone? Ano ngayon nilalaro mo? Flabbergasted game? Ano nilalaro mo? Ha? May mga level ba yan? Meron? Anong level ka na? Anong laro? Hindi ko naman alam nilalaro Ha? Dapat itigil yung mga ganun kasi sayang Right. Dapat ganito. Kalimbawa, naka-isang chapter ka sa, naka-5 chapter ka sa isang araw, dapat yung goal mo, kailangan lagpasan ko to. Amen? Saka ngayon, napakarami ng paraan para ikaw ay matuto sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Isa nga dyan yung pakikinig Ako, yung mata ko, masakit na kapag laging ito, mataas na grado. Minsan hindi na ako nag-aaral kasi sabi, taas ng grado mo, pastor Hindi na ako nag-aaral mataas na grado. Diba? Ito, mataas yan. Kaliwa. Kaya pag nahirapan ako ganyan, meron akong cellphone. Doon ako, nakikinig. Di ba? Habang nakikinig ka, nagre-relax ka. No? Pero ang Diablo, matindi rin disturbo No? Maya-maya, nakikinig ka, pero nagkaganon-ganon ka na. Meron din mga distraction Right. No? Pero mahalaga yung nakikinig ka. Yes. Tapos, minsan naman, yung pag nakinig ka ng Biblia, inaantok ka. Okay tayo. So, blessing yan. May problema ka sa insomnia? Hindi ka makatulog? Basa ka ng Bible. Right. Sick. Ay daw hindi pang patulog ang Bible Meron akong biniro dyan Doon sa dating church. May sabi niya, pag-pray mo nga ako, may problema ako Meron ako insomnia, hindi ako nakakapagkatulog Kaya ako yung MC nun, pagtayo ko. Isa lang dyan tayo ang paraan dyan para makatulog ka. Pagbasa ka ng Biblia. Tawanan. Sunod na sabi niya, Brad, epektibo yung sinabi. Nakakatulog niya. Kilala mo yung Brad? Kilala mo yun? Kaya yung mga hindi nakakapagtulog, ibig sabihin, hindi yan nagbabasa ng Bible at hindi na nanalangin. Right. Ano nyo? Mahirapan ka matulog, magbasa ka ng Bible. Manalangin ka. Kaya yung iba, yung sobrang prayerful, kinabukasan na nag-i-amen Pagising niya, nag-pray pala ako kagabi. Amen. Dito na ako Ganun talaga pag mga busy ka. Pastilan doon. God-fearing family sa goal-oriented. Yung pagpunta sa church, dapat ginugol din yan Right. Diba, merong 55 Sundays, 55 o 52 to 55. Dapat goal mo rin na kailangan makumpleto ko. Diba? Yung buong 52 Sundays na yan or 55, makumpleto ko yan. Magandang goal yan. Makumpleto ko yung 55 Sundays na yan. At hindi lang Sundays, pati Miyerkules pa. Midweek service.
Pati 55 prayer meetings pa. Amen. Napakaganda ng goal na yan eh. Right. Tama ba? Amen. Saka ulitin ko, walang goal na madaling makuha. Ngayon, alam niyo ba ngayon, ano ngayon na World Cup, FIFA, soccer. Grabe yan. Pag sila naka-score, grabe, buong stadium yan, sigawan. Bakit? Kasi hindi madaling maka-score. Hindi makapasok ng goal. No? Isipin mo, yung bola lang, parang ang dali lang, sipain mo lang yung bola. Hindi mo mapadadala sa goal nyo yan. Bakit? Doon sa goal nyo, merong goalkeeper na kaganyan. Wala siyang ibang gagawin kundi mapigilan yung bola ninyo. Kaya ganun din ang Diablo eh, parang goalkeeper yan eh. Right. Ito, Kristiyano, ang goal niya magbasa ng Bible, itong demonyo. Ang goal niya ay mag-church, ito. Kaya kita nyo, pagka Sunday morning, no? Ang hirap bumangon, bakit? Hindi lang siya nakaganyan sa'yo, dinaganan ka pa. Napansin nyo kapag Sunday, ang hirap bumangon? Rick. Bakit? Nakaganon yung demonyo. Goalkeeper nga siya eh. Pero ang Panginoon, magaling na ano eh, pang-opensa eh, ang Word of God eh. Right. Sipin mo yan, pag naglaro sila, pag nakapasok ng isang sipa lang yan, no, pambihira. Lumilipad yung mga goalkeeper, pag napasok yung bola, grabe. Halos iiyak yung buong ano. Bola lang yung naipasok. Ganun katindi, no? Right. So yung goal natin, pag naabot mo yan, pambihira, ang sarap ng pakiramdam. Lalo na alam mo na, naabot mo yan dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil sa tulong ng Diyos. Kayo mga nag-aaral, anong goal nyo dapat? Makapagtapos sa pag-aaral. Right. Pagkatapos mag-aaral, anong goal mo? Makapagtrabaho. Sunod. Siyempre, makatulong ka na ngayon. Right. Dapat ganyan ang goal, hindi yung pagpasok pa lang sa school. Ang goal mo, makapaghanap ng boyfriend, girlfriend. One goal! Good. Tama. Okay, banat. One goal ang tawag nun. Right. Ang goal mo, kailangan magtapos sa pag-aaral. Amen? Amen. Diba, Marcos? Dapat ang goal eh, tapos sa pag-aaral. Hindi yung ang goal eh. Pumuporma na eh. Mayroon akong alam. Right. You cannot fool me, boy. Ha? Hindi ako pinanganak kahapon. Rick. Kailangan ang goal nyo magtapos sa pag-aaral. Pero hindi ka magkakaroon ng goal na magtapos sa pag-aaral kung wala kang takot sa Diyos, di ba? Fear God, finish your study, find a job, saka find your mate, doon ka na maghanap. Amen? Amen. Goal, anong goal mo? Ikaw, anong goal mo? Dapat ang goal mo, tumigil na sa paglalaro. Right. I-goal mo yan ha. Pag hindi mo yan goal, kuwang goal ka talaga. Minsan, nagpunta to, wala pang alas 9, nandito na siya. Ibipon ko ako eh. Sabi ko, kung lahat lang sana ng kabataan kagaya kay Teo. Jim. Na isang araw, linggo, wala pang alas 9, nandiyan na siya. Napa-English nga ako eh. Sabi ko, is that you? Sabi niya, no, I'm Teo. Grabe, no? Bawi lang kanina. Ano oras ka dumating? 8:57. Wow. Grabe, no? So, dapat may goal tayo. Mga estudyante, ang goal nyo, ano, ma'am? Tapos sa pag-aaral. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, anong goal mo? Kailangan mapasa ko itong Bible. Right. Mapasa ko. No? Sipin ko.
Itong aklat na ito, kahit na ilang beses mo lang nabasa, pag binasa mo uli, bagong mensahe na naman. Amen. Ganun siya katindi, no? Kaya nga, ano to eh, punong-puno ng kayamanan. Amen. Masigit nga ito sa ginto at pilak. Eh. Right. So may goal tayo. Ang huli, a family for God should be a God-fearing family. Hindi lang yung tatay may takot sa Diyos, hindi lang nanay, hindi lang yung individual, kundi yung bawat isa may takot sa Diyos. Amen. Amen! Amen. Nakakalungkot yung buhay ng unang pamilya ni Job. Siya lang may takot. Pero alam nyo, God blessed him with double blessing. Nagkaroon uli siya ng asawa at nagkaroon siya uli ng mga anak. At ang sabi ng Biblia, ang mga anak niya ay sobrang ganda. Right. Eh, isang anak niya doon ay Karen pangalan, yung isa Jemima. Di ba? Ang ganda. Meron pa siyang anak yata, Teo. Sinabi yan, bakit? Sumunod siya sa Panginoon eh. Amen. No? Kaya hindi lang siya yung may takot na sa Panginoon, pati buong pamilya na talaga. No? Buong pamilya. Kaya kung sa pamilya niyo, sa tingin mo, ikaw lang yung may takot. I-ano mo? Mandamay ka na. Amen? Right. Amen. Okay, panghuli. God-fearing family, goal-oriented family, ang panghuli. Generous family. A family for God should be a generous family. Ang kagandahan yan kapag pamilya, pagbigay. Right. Generous family. Alam nyo, ano yan eh? Ang pagiging generous, pwedeng mamana yan. Pwedeng mamana yan ng mga anak. Kapag yung tatay o nanay mapagbigay, pwedeng manahin ng anak yan eh. Right. Pero kapag yung tatay, nanay, dalo, bulaos, pwede rin manahin ng mga anak. Amen. Eh maganda kapag ang pamilya talagang generous. Pagdating sa Panginoon, generous. Amen. Maganda, sarap sa pakiramdam ng ganun ba? Kung paano mo minahal ang mga gawain ng Diyos, mga manggagawa ng Diyos, susuporta ka, tapos makita mo rin yung anak mo na susuporta din. O di ba? Right. Meron nga ang mga magulang, mapagbigay, mga anak, dalo. Amen. Iba siguro ang dugo nun. No? Kaya ang sarap ba na yung pamilya na yan, generous. Amen. Kayo ba in-observe din yung mga anak nyo? Right. Ha? Yung ba mga anak nyo mapagbigay? Amen. Kasi pag yan, meron tayong mga anak na hindi mapagbigay, problema yan. Right. Hindi natin problema yan. Nadadalin. Problema nila yan. Pag nagkaroon sila ng pamilya na, nako, sabi mo, pamilya ng mga dalo. Alam nyo, hanggat meron tayong maibigay, bigay tayo. Amen. Magbigay tayo. Hapon, habang kumakain nga kami, so yung mga kinukuha na yung mga plato, ang dami ng plato na nakapile. Pag kinukuha, merong nagtutulak, nagkakuha. Sabi ko, ang bahalan mo, nakasaan ka? Sambuanga Cebu kayo. Uy, Sambuanga Cebu kayo. Ito, misis ka na Sambuanga. Sabi ko sa kanya, Dog, libre mo pagkaon dire? Dili, sir. Ha? Ito, eat all you can? Hindi kayo libre sa pagkain? Hindi, sir. Hindi. Kasi ito sabi ko, paano halimbawa kung yung mga pagkain dyan hindi naubos? Ano ka ginagawa? Ano sabi niya? Ang tinutulak? Ilabay. Sino ilabay? Itapon. Ano sabi ko sa kanya, alam mo, kung yan ay pamigay na lang, ang dami mga nagugutom. Yes. Kung lahat lang ng mga business owners, mga generous, ang bira. Right.
Pero magiging problema din yan eh, pag over generosity. Kasi mga tamad, aasa na lang doon. Right. Pero ang punto ko ba, ganito, bakit hindi mo na lang ibigay yan sa mga empleyado? Right. Di ba? Uwi-uwi. Pwede rin maabuso, baka ang gawin ng mga empleyado, magluto na magluto. Kasi ibibigay naman ng amo namin, magluto na lang na magluto. Kasi marami talaga. No? Pero yung talagang in good faith ba na meron talagang natira. Sabi, anong ginagawa? Ilabay lang, sir. Ilabay lang. Masarap pala pag ilabay yun, doon sa basurahan, ganyan ka na. Oh. Pero alam nyo, isa sa mga nagustuhan ko, tama ba yung ano? Prince, ano? Prince Bing, ano? Prince Bing, ibigay ba nila? Oo, mura na lang. Oh, Prince, ano? Prince Baker. Prince Price? Prince Baker. Pag nagano yan sila, pag nagsarado na, sinisira nila. At saka yung iba, pag hindi talaga naubos, ibinibigay nila sa mga foundation. Pero wala akong nakitang ganyan na nalulugi. Di ba? Isipin mo kung lahat tayo generous, mapagbigay sa mga nangangailangan. Wow! Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Amen. Mas masaya ka nagbibigay. Gusto nyo ang lahi natin i-bless ng Panginoon? Turuan nyo talaga magbigay. Right. Kasi, the more you give, the more God will bless you. Amen. Yun talaga susi pagbibigay. God loveth a cheerful giver. Alisin nyo sa inyong utak at puso yung pagiging madamot. Right. Alam nyo? Yun ang pinakapangit na, yung mga commendation ng tao sa'yo. Madamot yan. Di ba? Mas maganda yung mapagbigay tayo. Amen. Si Pacquiao kaya naging successful kasi mapagbigay. Kung yun ay puro tanggap lang. Hindi yan magiging 8th Division World Champion. Right. Pagdating ng kalaban, tapos ba taga-tanggap lang ng suntok? Ano mangyari sa kanya? Walang Manny Pacquiao, pero dahil sa mapagbigay. Tumatanggap siya pero mas maraming bigay. So, dapat ganun din tayo. Hindi boxing ang ano Ibig sabihin, pag may binigay ang Panginoon sa iyo, bigay ka rin. Yeah. Tanggapin mo, tapos bigay din. Right. Ha? Amen. Maging generous tayo. Ganda kapag ang pamilya ay mapagbigay. Generous family. No, may God-fearing na, may takot sa Diyos, tapos goal-oriented pa. Yan ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko. At kahit sa inyo, sabi ko sa mga anak ko, anak, pagtapos kayo sa pag-aaral, magtrabaho kayo, pag kumita kayo ng pera, tumulong kayo. Right. Amen. Tumulong kayo. Yung mga dapat tulungan. Amen? Amen. Kayo, pag nagtapos kayo sa pag-aaral nyo, ikita na kayo ng pera, tumulong kayo. Right. Huwag yung puros. Yung bang selfish ka. Walang kwenta yan. Marami ka na material na bagay. Ulitin ko, material things will not appreciate you. Amen. Yung mga material na bagay, hindi yan magsasalita para i-appreciate ka. Amen. Pero yung mga taong natulungan mo, yun ang magsasalita para sa'yo. Amen. Wala na si Pastor Mark, pero yung mga natulungan niya, dami pang nasasabi. Right. Tama. Material na bagay, halimbawa, meron kang pajero, namatay ka, pajero, hindi naman magpapasalamat siya. Right. Hindi nga pupunta sa burol mo yan eh. Sabi ng MC, mga kapatid, tawagin po natin ang ORCR ng pajero. ORCR. Ano, magpapasalamat yung papel? Hindi. Patawagin natin yung ORCR ng 500cc na motorcycle na BMW. Hindi. Tao lang ang pwedeng magsabi ng pasasalamat. Right. Yung mga material, maganda naman magkaroon ka ng mga material, pero sa umpisa lang yan. Pag meron kang material na bagay na
gusto mo at nakuha mo, sa umpisa lang ang kasiyahan doon. Pero after that, wala na. Right. Wala na. Yes. Mas maganda talaga tayo ay mapagbigay, tayo tumutulong. Ha? Ulitin ko, last na statement na lagi ko itong sinasabi. Bakit tayo magbibigay, Pastor? Marami pa tayong pera? Hindi. We give not because we have much. We give because we know the feeling of being none. Right. Alam kasi natin ang dapat ng walang-wala. Right. Sayang kung meron ka, tapos di ka naman nagbibigay. Diba? There was a time na kami ay nagpunta dyan sa Simple City. Pagdating doon, merong isang lalaki during pandemic to. Di mapakali, balisang-balisa, pag ganun-ganun. Tapos, siyempre ako, pero ano ako observant. Yung problema to. Pero hindi ako nakatingin sa kanya. Okay, ganyan. Pag kayo nag-observe, huwag nyo tingnan nyo yung obserbahan nyo. Right. Hindi yung... Hindi ganun. Ay, maganon-ganon ako. Pabalik-balik siya. Alam mo kung saan siya pabalik-balik doon sa milk section. So alam ko na, kailangan niya gatas. Tapos maya-maya, sabi ko sa kanya, gatas problema mo no? Yes sir. Opo sir. Tapos meron siyang ano yun, busog-lusog. Yung gano'n. Ano yan para sa anak mo? Ilang taon yung anak mo? Mga 1 taon eh. Ay, ano yan? Pag mga ganyan, mga ano yan, Nestogin, di ba? Ganyan, guys ka. Alactagro, mga gano'n. Sabi ko sa kanya, sige, kumuha ka nung pinakamalaki. So, kumuha siya ng Nestogin. Nestogin po, Alactagro. Sinuha niya. Nagulat siya yun ang pinakuha ko. Ano yun? Mga 350 pesos during that time. Ipunin mo yan. Pagkakuha, sabi ako na magbayad. Wala mga video, walang kamera. Pagkabayad, inatid ko pa sa kanila. Amen. Natuklasan ko malapit na pala doon sa dati namin tinirhan. Sino tinuro ko? Ayan, nakita mo yung basketballan. Diyan lang sa amin. Tanong mo lang ako kung ano. Sabi, pagka ano nga, pumunta doon sa amin. Dala-dala yung bata. Pagdating doon, sinulwining ko. Nakasanuan lang pala sila. Nasulwining pa natin. Amen. O, di ba? Dahil lang sa gatas. O, di ba? Kaya, bakit ko ginawa yun? Kasi naranasan ko rin kasi nang mawala ng gatas si Scott. Amen. Yung damdamin niya na palisa, alam mo kapag magulang ka, tapos meron kang anak, tapos alam mo kailangan ng anak mo. Right. Yung iba dahil sa pag-ibig, pag walang-wala, basta lang makuha yung pangailangan, gumagawa ng masama eh. Right. Ba't ganun ako ng gatas? Yung anak ko, kailangan din. Maraming ganun eh. Maraming ganun. Kaya nung tinulungan ko siya, grabe ang tuwa niya. Hinatid ko pa siya. Amen. Naka-move it pa. Hinatid ko pa. Bakit ko nga ginawa yun? Kasi alam ko ang damdamin ng walang-wala. Right. Kasi naranasan ko eh. Kaya mga tao, pag hindi nakaranas ng mga ganung sitwasyon, walang pakialam yun. Right. Kung lahat ng mga mayayaman ngayon, halimbawa, dumaan yan sa matinding hirap, tingnan nyo yung mga matulungin, yun yung mga nakaranas din ng hirap. Pero yung namulat lang na, di ba mayaman? Walang pakialam yun. Amen. Yung mga namulat lang, tapos pagkamulat, pagdating sa hapagkainan, nandyan mga pagkain, hindi nakaranas ng gutom. Pag nakita yan ng mga taong gutom, walang pakialam yun. Right. Pero pag ikaw nakaranas ka ng gutom, na kahit na yung tinapay ng bata ay nanakawin mo para makakain ka lang. Pag nakita ka ng gutom, pakakainin mo. Right. Diba? Maging generous tayo. Amen. Kaya kung ikaw nakaranas ka ngayon ng kahirapan, pasalamatan mo ang Diyos. Amen. The time will come kapag ikaw ay nasa kasaganaan na. Yung mga naghihirap, pwede mo rin matulungan. Amen. Generous family. Sipin mo kung lahat ng pamilya dito generous, no? Amen. Amen? Yeah. Si tatay mapagbigay, si nanay mapagbigay, yung mga anak
hindi marunong magbigay. Kailangan marunong magbigay lahat. Amen? Amen. Right. Yan dapat ang pamilya para sa Diyos. Anong mangyayari sa church na ito kapag ganyan? Wow! Ang dami natin matutulungan. Amen. Amen? Yung amen na yan, tapos na? Ha? Tapos na ba yung amen na yan? No, tayo na kayo. Tayo na. Let's pray, Lord. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Thank you, Lord, again for the life of Joshua. What a model father. Tulungan niyo po ang bawat ama sa tahanan ito o sa church na ito na maging kagaya kay Joshua, who has the courage to say, as for me and my family, my house, we will serve the Lord. Yes, Lord, serving you is not easy, but serving you, Lord, is always right. Lord, thank you so much. Help us, Lord, that our families should be a God-fearing family, goal-oriented family, and a generous family. Maraming salamat po sa inyo. Bless us tonight. Bless our giving of the tithes and offering. We ask these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Okay, let's give our offering. Awitin natin, the family of God pa rin. Ayan naman lang po. Sige, family of God. Okay, ready? Habang nag-offering tayo, sing, I'm so glad of the family of God. I'm the one in the mountain. Let's fight blood. Lord, is Jesus as we travel this side. For an heart of the family of God. You will know this, we say brother and sister around here. Everybody, it's because we're a family, and these folks are sincere. And while there's a worry, we all rejoice in victory. This family so dear for us. I'm so glad I'm a part of the family. Kahit late, pwede kumanta ang late. Pwede kumanta ang late. Let's fight blood. Lord, is with Jesus as we travel this side. For I'm part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast. The new song I sing from the rise and the riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. Praise the Lord. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been once in the mountain. Let's fight blood. Join hands with Jesus as we travel this side. For a part of the family. Let's sing that. Let's sing once again the chorus. Sing. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been once in the mountain. Let's fight blood. Join everybody sing. As we travel this side. For a part of the family of God. Basta inyo, hindi masaya. Anong gusto niyong bilong na pamilya? Pamilya ni Nino? Yatong ang? Ha? Pero ang pinaka-the best na pamilya ay pamilya ng Diyos. Amen! Let's pray. Lord, thank you po muli sa buong araw na ito na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos,
sa mga mensahe na pinagkaloob nyo. Lord, i-bless niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga natutunan, may sa buhay. Lord, help us, Lord, that our families, una sa lahat, ligtas nawa lahat. Ligtas spiritually. Sapagkat nakakalungkot kung meron lang isang miyembro sa pamilya ng bawat isa sa amin na hindi pa nakakatiyak ng langit. Please, Lord, save those who are not yet saved. Salamat sa inyo. Lord, help us to serve you faithfully. Serve not only faithfully, but fruitfully. Nawa magbunga ang bawat isa sa paglilingkod. Salamat po. Pakiingatan niyo po kami sa gabing ito, sa aming paghiwalay, pag-uwi. And Lord, continue to bless us with your divine protection, especially, Lord, sa mga papasok sa trabaho, papasok sa eskwelahan. Please, Lord, give them protection, give them strength, Lord, as they perform their duties in their works, and give wisdom to the students as they will go to their school, Panginoon. Salamat po ng marami. Bless those who have businesses. Bless each and every one of us, Lord. We ask these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen. Worship song. English, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang dakilang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, at ang dakilang patnubay ng Diyos Banal na Espiritu ay sumaating lahat, sapagkat ang lahat ng ito hiling natin at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na ating Panginoon, Diyos at tagapagligtas. And all of God's people will say, Amen. God bless you all. God bless you. Alas na po ako, Pastor. Alas pasok po. Alas 7 na po kasi. Umaga na po. Thank you for watching. God bless you all. Yan po yung ating crowd ngayong umaga na ito, ang gabi na ito. Full time ulit. Nandito na lang. God bless you. Salamat. Bye-bye.